Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. At shoutout kay Mario Francisco. Shoutout kay Ruel Bulalaki. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bahagya niyang itinaas ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na tumakbo si Zia ay hindi kailangang mag-alala. Pagkatapos, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tiniis ang sakit, lumingon, tumingin kay Zia na tumakbo, at muling tumingin kay Zia Wei na nakahiga sa kanyang mga bisig. Nagawa na ang desisyon. Ang Aaron ay hindi magbabago. Kung ang kahihinatnan ng hindi pagtataksil kay Su Yingxia ay kamatayan, ang Aaron ay hindi kailanman magdadalawang isip. Gayunpaman, ginamit ni Zia Wei ang kanyang katawan bilang isang bloke, na talagang lampas sa inaasahan ng Aaron. Bakit hindi niya ipinaalam kay Aaron na gusto niyang magpakasal? Kahit na ang intensyon ni Ching ay maaari lamang maging tulad ng umaagos na tubig at mga nahuhulog na dahon, ang Aaron ay nakakaramdam pa rin ng sakit sa puso at pagkakasala para sa hanggal na babaeng ito. Tinapik ang kanyang sarili sa dibdib, malamig na sinabi ni Aaron, kung gusto mong maghayganti, pumunta ka dito. Habang nakatingin sa matitigas na mata ni Aaron, tumakbo si Zia na bahagyang natigilan. Obviously, hindi pa niya nakilala ang sino mang mag-aasal ng ganito. Aba, may konsensya ka pa. Kung ganoon, bibigyan kita ng magandang panahon. Tumakbo si Zia na itinaas ang kanyang palad at muling lumitaw ang gintong liwanag sa lugar. Ate, huwag. Sa oras na ito, tumama ang isang magaan na inumin. Nang tumakbo sina Aaron at Zia ay sabay na tumingin sa likod, tumayo si Zia Wei ng dahan-dahan at matigas, at pagkatapos ay hinarangan si Zia na tumakbo sa kanyang harapan, binuksan ang kanyang mga kamay at pinrotektahan si Aaron sa kanyang likuran. Zia Wei. Nang makitang ganito ang kanyang kapatid, tumakbo si Zia na uminom ng malamig na boses. Galit ako sa'yo, pero laban ka sa'kin. Ate, hinding-hindi magagalit si Zia Wei kay Kuya Aaron, only love. Tumingin si Zia Wei kay Zia na tumakbo at mariing sinabi. Zia Wei, sira ka na ba? Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Hindi ka niya pakakasalan. Kung ganoon, bakit mo siya pinoprotektahan ulit? Galit na tumakbo si Zia. Alam ko, tila galit ang kapatid ko, at ang kanyang mga salita ay umaantig sa pinakamasakit na bagay sa kanyang puso sa oras na ito. She breaks down on the spot and cries bitterly. Gayunpaman, kapatid ko, kung gusto mo ang isang tao, hindi mo kailangang magustuhan ang iyong sarili. Ikaw. Galit na galit si Zia Ran kaya nanginginig ang kanyang katawan sa lugar. Hindi mapabulaanan ang mga sinabi ni Zia Wei. Ngunit ang pagmamataas at dignidad ng pamilya Phoenix, kahit na ang pag-asa, hayaan mo siya paano niya pakakawalan si Aaron. Hindi na kailangang pag-usapan ang bagay na ito. Dahil si Aaron ang napiling tao ng aking pamilyang Phoenix, isa siyang pamilya ng Phoenix o maaari lamang mamatay. Lumayas ka sa harapan ko. Well, kung kailangang patayin ng kapatid ko si Kuya Aaron, tadyakan mo muna ang katawan ni Zia Wei. Nang bumaba ang boses, pumikit na lang si Zia Wei at hinintay na tumakbo si Zia para gawin ito. Tumakbo si Zia na itinaas ang kanyang mga kamay sa hangin. Sa oras na ito, hindi niya maiwasang manginig. Ito ay ang kanyang sariling kapatid na babae mula pagkabata. Umaasa sila sa isa't isa at may malalim na damdamin. Paano niya makukuha ang kamay na ito? Mula maliit hanggang malaki, pinagalitan pa niya ang kapatid. Ano pa? Tumingin siya sa kapatid at tumangala sa Aaron. Hindi niya kayang pumatay o hindi. Napakakomplikado noon. Makalipas ang ilang sandali, huminga siya ng malalim, dahan-daang binawi ang kamay, tumingin kay Zia Wei, at walang magawang bumantong hininga, gagaw ka, bakit ka nagdurusa? Kahit hindi ko siya patayin, ayaw niyang pakasalan ka. Ano ang magagawa niya sa selyo ng ibang lupain?
Ang pagkakaiba lang ng mamatay sa kamay ko at mamatay sa kamay ng iba. Ikaw talaga, nalilito, nang marinig niya ang mga salita ng kanyang kapatid na may matinding katapatan, nilinggan ni Zia Wei ang Aaron at ibinaba ang kanyang ulo. Natahimik siya sandali, sa katunayan, ang masasamang angkan ay mapanganib at maraming masasamang tao. Kung ang Aaron ay hindi maaaring gumamit ng magic, ano ang pagkakaiba ng paglalakad sa gitna at paglalakad sa talim? Sa lupain ng Diablo, hindi naman kung hindi ka mag-provoke ng iba, hindi ka nila ma-provoke. Ipinaalam sa kanya ng orihinal na patnubay ni Han Sani na dapat ay napakalakas ni Han Sani. Dapat ding patunayan ng trial practice ng pamilya Phoenix ang kanyang ideya. Bakit hindi siya naawa sa isang makapangyarihang tao na sayangin ang kanyang buhay o mamatay man lang? Sa partikular, ang taong namatay sa isang hindi napapanahong kamatayan ay pa rin ang nangangarap ng kanyang unang pag-iibigan. Sa pag-iisip nito, tumingin siya sa kanyang kapatid, at ang kanyang mga mata ay tila nagpapahiwatig na ang kanyang kapatid ay gumamit ng ibang paraan. Hindi man ito nagsasalita ay napakunot ang noo niya sa kapatid na nakatira sa kanya araw at gabi. Ate, maliban na lang, nang makitang tila naiintindihan ng kanyang kapatid ang kanyang kahulugan, ibinaba ni Zia Wei ang kanyang ulo at bamulong. Ngunit sa sandaling bumagsak ang mga salita, si Zia ay tumakbo ng malamig. Zia Wei, nababaliw ka na ba? Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Nang makita ang refleksyon ni Zia Ran, maging ang Aaron at Pangolin sa oras na ito ay hindi maiwasang tumingin kay Zia Wei at na-curious sila. Anong uri ng tinatawag na, unless, ang nagpapatakbo kay Zia na magkaroon ng ganoong refleksyon? Ate, nang makita ang ugali ni Zia Ran, maling sinabi ni Zia Wei. Zia Wei, sinasabi ko sa iyo, huwag mo nang isipin iyon. Tumakbo si Zia ng malamig at hindi ibinaling ang ulo sa isang tabi. Bahagyang humakbang pasulong si Pangolin sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay nauugnay sa selyo ng lupain ng Aaron. Siya ay dapat na labis na nag-aalala, hayaan mo akong makagambala. Kung may anumang paraan upang matulungan ang Aaron, mas mabuting subukan ko ito. Kahit na hindi ako maaaring makialam sa iyong kasal, alam ko ang personalidad ni Aaron. Babayaran ko siya para sa ang bait niya. So, shut your mouth for me. Bago matapos ang Pangolin, tumakbo si Zia nang biglang tumitig sa akin na parang mamamatay tao, at mabilis na huminto ang Pangolin. Ate, si Zia Wei ay ayaw at masungit pa rin. Malamig pa rin ang mukha ni Zia Ran. Gayunpaman, nang makitang ganito ang kanyang kapatid, bahagyang gamaan ang kanyang saloobin. Pagkatapos sumulyap sa Aaron, paano kung gusto ko? Tapos inilayo niya yung ulo niya sa isang tabi. Nakita ito ni Zia Wei at alam niyang bumagsak ng husto ang ugali ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay mabilis siyang lumingon at tumingin kay Aaron. Saglit, medyo napahiya siya at may kaunting kalungkutan sa kanyang puso. Kinagat niya ang labi niya. Kahit anong hirap, ibinuka pa rin niya ang bibig niya, basta, hindi kita hahayaang managot. Simula ngayon, tayo na, hindi na tayo magkikita. Nang sabihin niya ito, bagamat nagkunwari si Zia Wei na walang nangyari, sino ang hindi makakarinig ng panginginig at kalungkutan sa kanyang boses? Wala kang pakialam sa kawalang hanggan, pakialam lang sa pagkakaroon. Mukhang maganda, pero napakapait talaga. Ang pinakamagandang bagay sa buhay ay ang makakuha at mawala, na dapat ang pinakamasakit na panahon sa buhay. Sa pagharap sa taong mahal mo, kailangan mong magsabi ng mga salitang hindi mo na makikita, tulad ng apoy ng pag-ibig na nag-aapoy at kailangang patayin ng iyong sarili. Paano ito mailalarawan bilang malupit? Sa sakit ng puso, mayroon ding pangunahing dignidad ng babae. Ang puso ni Aaron ay mainit at napakapait. Tumingin siya kay Zia Wei at malumanay na ngumiti, kung mabubuhay si Aaron balang araw, si Zia Wei ay palaging magiging matalik kong kaibigan. Labis na uminit ang puso ni Zia Wei nang marinig niya ang talumpati. Gayunpaman, ang Aaron ay hindi nangangahulugang ang sumusuko sa lahat ng oras. Ito ay totoo para sa aking asawa at sa iba pa. Pagkatapos nito, sinulyapan ni Aaron ang Pangolin. Tara na. Pagkatapos, bahagyang yumuko si Aaron kay Zia Wei upang ipakita ang kanyang pasasalamat, at tumalikod kasama ang Pangolin at naglakad palabas ng bulwagan.
Napaluha si Zia Wei at tinitigan ang likod ni Aaron na may halong damdamin sa kanyang puso. Tumakbo si Zia na malamig, huminga ng mahabang hininga, biglang tumalikod at uminom ng galit. Aaron, ang aking kapatid na babae, ang pinakapangunahing dignidad ng isang babae para sa, at kahit ibinigay pa nga niya ang pinakamahalagang bagay sa iyo bilang kapalit sa nalalabing bahagi ng kanyang buhay, na maaaring malungkot at miserable. Ikaw, ayaw mo. Bahagyang tumayo si Aaron, ngayong alam mo na ito, dapat mong igalang ang pinili ko, hindi ba? Tumalikod si Aaron at lumabas ng bulwagan. Woo! Mapait na sigaw ni Zia Wei, hindi niya alam kung dapat bang umiyak si Aaron para sa kanya na tigilan at tumingin sa pinto ng bulwagan ng oras. Oo, ang kanyang saloobin ay maluwag dahil ang kanyang kapatid na babae ay hindi maaaring umalis sa tinatawag na hari ng Phoenix, ngunit hindi bababa. Sa ang binhi ng pamilya Phoenix panaginip sa hindi inaasahan, sa ganitong paraan, tumanggi pa rin si Aaron kung si Aaron ay naglakas loob na tumanggi ng hindi isinasaalang-alang ang iba, ngunit sa pag-iisip, ano ang ginawa ni Aaron sabihin? Storytelling channel sa YouTube. Para saan? Tumingin ang pangolin sa Aaron at isang malawak na kagubatan ng peach. Seryosong tanong nito. Pumunta ka kung saan mo gusto, basta huwag kang manatili sa sirang lugar na iyon. Sumagot si Aaron. Sumulyap sa kagubatan ng peach, ang pangolin ay nag-aatubili na sinabi, kung gayon sa palagay mo ay mas mahusay na manirahan tayo sa kagubatan ng peach sa gabi. Tahimik na ibinaling ni Aaron ang kanyang mga mata. Galit na umiling ang pangolin, sumagot, at tinulungan pa rin ang Aaron sa kagubatan ng peach. Habang nasa daan, titigil na sa pagsasalita ang pangolin. Matapos ang mahabang pagkurot ay ibinuka pa rin niya ang kanyang bibig, hindi mo ba ako masisisi sa sinabi ko kanina? Oo, alam kong sinabi ko ito. From a certain point of view, it's really a little different from your friend, at ikinalulungkot ko si Su Yingxia, pero from other point of view, para din naman ako sa'yo. Huwag mong banggitin ang selyo ng lupa sa iyong katawan ngayon. Kahit na wala ka nito, sa kasalukuyan mong kakayahan, tiyak na malapit nang mamatay ang pagdadala sa iyo ng malalim sa lugar na ipinagbabawal ng pamilya ng demonyo. Ang kapangyarihan ng Phoenix is just a display, and it's already fierce. If you really get it all, we will not say how fierce at that time, mas may pag-asa kang makabalik ng buhay para sa demonyong trip mo. Ang pamumuhay ay ang kabisera ng lahat. Sabi mo mahal mo si Ivory, pero paano kung mamatay ka, kung nasa panganib siya at wala kang maitutulong? Ito siguro ang pinakamasakit na lugar, di ba? Tumanggo si Aaron. Naunawaan din niya ang katotohanan sa mga salita ng pangolin, kung hindi ay hindi siya lalaban. Sinisikap niyang pagbutihin ang kanyang paglilinang dahil hindi pa siya nakapunta sa buong mundo. Hindi alam ni Aaron ang tungkol sa sakit na nararanasan ng kanyang kasintahan ngunit wala siyang magawa. Gayunpaman, para sa Aaron, lahat ng bagay ay may katumbas na pulang linya at ilalim na linya, at si Ivory ang talagang hindi niya alam ang linyang maaaring hawakan. Sabi mo naiintindihan ko, kung hindi, ako ay tumalikod sa iyo. Mahinang sagot ni Aaron, gayunpaman, para kang nagbayad para sa munting prinsesa na si Kirin sa loob ng 7 taon ng walang reklamo at panghihinayang. May mga taong mas mahalaga kaysa sa iyong buhay, tumanggo si pangolin at tumingin kay Aaron, ano ang dapat mong gawin sa selyo ng iyong lupain? At ang mga sugat sa iyong katawan? Hindi ko alam. Hakbang-hakbang tayo. Manatili muna sa Taolin ng isang gabi. Kapag hamupa na ang galit ni Shiren bukas, pwede mo siyang hilingin na palabasin kami, tumanggo si pangolin. Sa oras na ito, ang dalawang tao ay dumating sa kailaliman ng Taolin at inilagay ang Aaron sa tabi ng isang puno. Aalis na sana si pangolin, ngunit huminto ang Aaron, huwag mo akong ipaghahanda ng pagkain. Magpahinga ka na lang, shit, Aaron, sa tingin mo ba hindi masarap ang pagkain na ginawa ko? Biglang nagmuni-muni si pangolin. Tumingin siya kay Aaron at parang niloko ko ang tito mo, mapait na ngumiti si Aaron, marahang inilagay ang ulo sa puno, pumikit at nagpahinga. Nang makita siya ni pangolin na nagpapahinga, alam niyang hindi magaan ang kanyang pinsala. Hindi niya sinabi na hindi makikialam ang pangolin. Tahimik siyang bumangon at naglakad-lakad ng ilang beses, naghahanap ng tuyong bol at damo pagkatapos niyang lumapit at malumanay na tinakpan si Han Sanchen. Lumuhad siya sa isang sulok at pumulupot sa isang tumpok upang maiwasan ang malungkot na lamig sa gabi.
Ngayong gabi, ang pangolin ay halos hindi nakatulog, ngunit nagyelo sa pagtulog. Hindi ko alam kung masyadong masama ang panahon sa Taoyuan noong gabing iyon, o sadyang tumakbo si Zia. In short, sobrang lamig ng gabing iyon. Ang pangolin ay mayroon lamang tunay na chi upang protektahan ang kanyang katawan. Ngunit naroon si Han Sanchen, ilang mga pangolin ang nagtakip sa kanyang katawan ng dayami, at ang ilang mga lantang puno ay nakasuporta sa isang simpleng kahoy na kulungan. Puno pa rin ng yelo ang kanyang katawan. Ang buong tao ay parang isang liko ng tubig sa unang bahagi ng taglamig, na nangyari na bahagyang nagyelo ng hamog na nagyelo at nyebe. Nang sa wakas ay nagising ang pangolin pagkatapos na ito ay mainit-init, nang imulat niya ang kanyang mga mata, nang makita niya ang sitwasyon ng Aaron, nagulat siya at bumangon mula sa lupa, at pagkatapos ay sumugod sa lupa sa ilang hakbang sa gilid ng Aaron. Nang hawakan ko ang Aaron, mas tulala ang pangolin. Matigas at malamig ang buong katawan na parang popsicle. Hindi sa banggitin ang init, ang pagkalastiko ng balat ay nawala ng buo. Hindi ba ito fucking? Biglang nagkaroon ng ominous premonition si pangolin. Pagkatapos, pinigilan niya ang kanyang hininga at inilagay ang kanyang daliri sa harap ng ilong ni Aaron, sinusubukang galugarin ang ilong ni Aaron. Ang paggalugad na ito, tinitigan ng pangolin si Aaron sa magkabilang mata at tumingin kay Aaron sa gulat. Patay. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!